Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito patuloy po akong taos-pusong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin patuloy ng privilege, opportunity na patuloy pong magamit po ng instrumento ng ating Panginoon upang mapagbahagi po sa inyo ng kanyang insight, salita na patuloy pong magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay. Minsan, salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban. Minsan, salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoon Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled, God loves you, kaya pangalagaan mo ang pag-ibig niya. Ayan po, mahal po tayo ng Diyos. Kaya po, ang nais po ng ating Panginoon sa mensaheng ito ay matuto po tayo na mapangalagahan o mabigyan ng halaga yung pag-ibig na ipinagkakalob niya sa atin. Sa mensaheng ito, nais pong iparating o ipabahagi ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal at kung gaano niya nais tayong turuan kung paano natin mapapangalagahan o maiingatan o mabibigyan ng halaga ang pag-ibig na ibinubuhos niya sa atin sa araw-araw. Ang katotohanan, maraming mga tao naman ang nakakaalam na mahal sila ng Diyos. Pero hindi nagiging buhay sa kanilang buhay ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang dahilan ay hindi po nila alam kung gaano kahalaga o kung gaano kalaki ibinuhos ng pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi po nila pinapanghalagaan ang pag-ibig ng Diyos kaya hindi po nagmamanifest sa kanilang buhay yung pag-ibig ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Marami po sa atin na kapag sinare po natin yung love of God, sasabihin naman nila, ay, totoo naman naniniwala kami, mahal kami ng Diyos. Pero sa kabila ng alam nila na sila ay mahal ng Diyos, pero hindi po nakikita sa kanilang buhay, hindi po nagmamanifest sa kanilang buhay, yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi nilang alam nila. Yan po ang karamihan. Sapagkat doon po sa wala po tayong kaalaman kung paano pala tayo minahal ng Diyos. Hindi po natin kasi alam kung ano yung ginawa niya, bakit masasabi natin, ay sobrang mahal ako ng Diyos. Marami lang po sa atin yung alam natin kasi lagi na pong sinishare at pinipreach po ito kahit saan mang lugar, yung God loves you. Pero hanggang doon lang po sila, hanggang doon lang po yung kaalaman nila. Pero sa oras po ito, we are blessed kasi po ipapaunawa ng Diyos sa atin at ipuprove niya sa atin na kung paano siya nagbibigay ng pagmamahal sa atin o paano niya ibinuhos ang pagmamahal niya sa atin at upang malaman natin kung gaano kadakilang pag-ibig niya at pag nalaman po natin kung gaano po pala yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, doon pa lang po natin mabibigyan ng halaga at papangalagaan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ayan po. Ano po ba yung katunayan na tayo'y mahal ng Diyos? Unang-una, you are still alive. Yan po ang unang katunayan na mahal ka ng Diyos. Yung sa oras na to, ikaw na nakakarinig ngayon sa mensaheng ito na meron kang hininga, may buhay ka, may pandinig ka, yan po ay isang proof na mahal ka ng Diyos. Bakit po? Bakit po nasabi kong, na-prove ko na sa oras na to, ito po ang proof na mahal ka ng Diyos. Kasi may buhay ka pa eh. Di po ba? Sabi nga po niya sa salita niya, sa book of 2 Peter, ito po pakinggan yung mabuti para po malaman natin na ang araw na to, ng oras at araw na to na buhay ka, ito po ay katunayan na mahal ka ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 3:9, ganito po ang nasusulat, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay mapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Yan po, sabi po, hindi pa po tinutupad ng Diyos yung kanyang pangako na end of the world na o yung paghuhukom dahil po binibigyan niya po tayo ng pagkakataon. Ngayong buhay ka sa oras na to, humihinga ka.
Yan po ang katotohanan na mahal ka ng Diyos. Dahil binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at tumalikod sa iyong masamang gawa at patuloy pong magbalik loob tayo sa Kanya. Binibigyan niya po tayo ng pag-asa dahil ayaw niya po tayong mapahamak. Yan po ang unang proof na mahal ka ng Diyos. Ayaw kang mapahamak ng ating Panginoon. Pangalawang proof, He gave Jesus to us. Ayan po, He sent Jesus to us. Ipinagkaloob niya po ang ating Panginoong Hesus sa atin. Dahil po nasusulat sa John 3:16, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ipinagkaloob niya ang kaisa-isang bugtong niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ka po kamahal ng Diyos, ganyan po tayo kamahal ng Diyos, na kahit yung Kanyang kaisa-isa, bugtong na anak at minamahal niyang anak, ay hindi niya ipinagkait sa atin upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Pangatlo, ibinigay niya po ang daan patungo sa kaligtasan. Dahil gusto po ng Diyos na tayo ay maligtas, ibinigay niya po yung daan patungo sa kaligtasan. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang nasusulat sa John 14:6. Sabi po ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Wala po daw makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan lang ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus ang tanging daan patungo sa ating Diyos Ama. Kaya po kung buhay ka ngayon at nakakahinga ka, meron kang lakas hininga, yan po ay dapat mong ilagay sa puso at isipan mo na mahal ka ng Diyos. Sa pamagitan ng proof na yan, doon mo marirealize kung gaano ka iningatan ng Diyos, kung gaano nagpasensya yung Diyos hanggang sa edad mo ngayon, na ngayong oras na to, dapat mong malaman kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano kanya iningatan in past few years, paano niya provide yung pangangailangan mo. Kaya po, kailangan po nating malaman ito upang mabigyan po nating halaga yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. At paano naman natin mapapangahalagaan o mabibigyan ng halaga yung pag-ibig na binibigyan ng Diyos sa atin sa araw-araw? Number 1, kailangan po nating panatiliin yung salita niya sa ating mga puso. Pagariin po natin ang salita niya sa ating puso. Kailangan po yung salita po ng ating Diyos na naririnig natin, kailangan po ay lagi pong naitatanim sa ating puso. Pangalawa, do His will. Yan po, kailangan po natin gawin ang kalooban niya. Sabi nga po, sabihin man daw ng tao na mahal na mahal niya yung Diyos, ngunit kung hindi naman po ginagawa yung kalooban ng Diyos, hindi po pagmamahal yun. Sabihin po natin na mahal natin ang kapwa natin, ngunit kung napupo tayo sa Kanya, hindi po pagmamahal yun. Kaya po, upang patuloy nating mapahalagaan at mabigyan ng halaga yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, kailangan po nasundin po natin ang Kanyang kalooban. Gawin po natin ang Kanyang kalooban, kung ano man po ang nais po ng ating Panginoon, dahil sa tuwing pong ginagawa po natin yung kalooban ng ating Panginoon ay nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Kanya. At pangatlo, ayahan po natin na maghari ang pag-ibig sa ating puso. Katulad po ng pag-ibig na ipinagkaloob ng ating Diyos sa atin sa pamagitan ng pag-share ng pag-ibig sa kapwa natin. Yan po, mahalin po natin yung mga kapwa natin. Gumawa po tayo ng mabuti, matuwid na bagay na yan po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo nga pong mga tao ay pinagtiisan, minahal ng Diyos, iningatan, yan rin po ang nais pong ipabahagi ng Diyos sa atin, sa ating mga kapwa, upang makita niya po kung gaano natin pinapangalagaan at binibigyan ng halaga ang pag-ibig niya na ipinagkaloob sa ating buhay. Kaya po, to be close, mga minamahal kong kaibigan, upang patuloy natin maranasan ang pag-ibig sa atin ng ating Diyos, matuto po tayong i-appreciate ang pag-ibig niya at patuloy nating pangalagaan sa ating buhay sa pamagitan ng pag-ibig din natin sa ating mga kapwa. Kaya po, sa mumuting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to, patuloy kong ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakila at salamat sa dakilang ngalan at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.